Okay, so welcome sa ating another discussion for developmental psychology, physical and cognitive development in adolescence. So, tong stage na to from pagiging bata to pagbibinata, pagdadalaga. So, in short, nagkaroon tayo ng system upgrade. Nag-upgrade na si Baby Bogart. So, nagkaroon ng transition ng body and mind ni Baby Bogart from the childhood operating system to the adult version. Okay? Ayan. So, when we say adolescence, ito yung entire journey from pagiging bata, childhood, to adulthood. And hindi lang siya about dun sa pagtangkad or pagbago ng boses. Ito yung total overhaul kung paano nag-iisip yung tao, paano siya nakakaramdam, and also paano nakaka-relate sa mundo. So physically, si Baby Bogart, he is growing up and he thinks more deeply and abstractly. Also, sa psychosocial part naman niya, hinahanap niya sino nga ba ako, and he will try to fit doon sa society. Okay. So sa puberty, kung ang adolescence ay kung ang adolescence ay journey, si puberty naman siya yung engine na nag-i-start doon sa journey niya sa adolescence. Ito yung specific biological process na nag-turn doon sa bata or kay Baby Bogart, tin-turn niya or binabago niya yung katawan ng bata na magiging capable na siya for reproduction. And puberty doesn't happen overnight. So mahaba yan, long term yan, na hormonal shift na it actually starts deep doon sa brain bago natin makita yung outward signs niya. Yan. Physical, I mean, primary sex characteristics, yan. Okay, so meron tayong primary and secondary characteristics. So unahin natin si primary. Primary sex characteristics, ito yung equipment ng katawan natin. So, ito yung mga internal and external organs na directly kailangan para makagawa ng Bogart Jr. Yan. So, during puberty, itong mga organs na to, hindi lang siya malaki. They turn on, they don't just get bigger, they nat-turn on siya and then nagmamature. So, sa females, yung mga ovaries, uterus, fallopian tubes, etc., nagmamature sila. And sa mga lalaki naman, yung kanilang testes, penis, and etc. Okay, so secondary characteristics. I know class, this is very basic, no? Kasi alam nyo naman na to nung senior high or nung high school kayo. Pero magkaroon lang tayo ng konting recap ba? Since it is still part of our learning sa developmental psychology. Okay. Sa secondary sex characteristics naman, ito na yung signs na kung saan yung outward physiological changes na nagsisignal doon sa isang tao ay nagmamature. Pero hindi siya directly na ah, hindi siya directly na ginagamit para makapag-conceive ng bata. Ito yung itsura nung pagiging adult ni Baby Bogart. Example, syempre lalaki si Bogart, yung paglalim ng boses, yung pag-shape ng katawan nila kasi 'di ba pag lalaki is pa-V ang shape nila dahil yung muscles nila nagto-tone up or nagfo-form na siya. Also, yung growth ng mga facial hairs. Ayan. And yung skin texture nag-iiba din. So, kung yung primary changes are about biological survival or reproduction, ang secondary sex characteristics naman siya yung huge psychosocial impact. Next, we have adolescent growth spurt. Ayan, adolescent growth
Spurt lang. Okay. So, bago ma-reach ng isang tao yung full sexual maturity niya, they go through tinatawag nating stretch. Okay? So, ito yung rapid, mabilis na increase in yung height nila, yung weight, yung muscle and bone density na tumitigas or ano tayo to, mas nagiging firm yung mga buto nila. So, meron tayong gender gap when it comes to adolescence. So, ang mga girls, mas maaga silang nagkakaroon ng adolescent growth spurt. Mga around 10 years old yan. Pero yung mga boys, mas medyo matagal sila, mga 12 or 13. So, this is why in middle school no or high school, mas matangkad ang mga babae kaysa sa lalaki. Pero once na na-reach na ng lalaki, yung 12 to 13 years old, dyan na rin yung spurt nila. Biglang tatangkad yung mga yan. Okay, so signs of sexual maturity. Okay. So, ito yung mga ano natin, mga first. First ganito ng lalaki, first ganito ng babae. So, ito yung mga biological markers na yung reproductive system ng isang tao ay functional. Okay. So, sa mga boys, meron tayong tinatawag na spermarche. Or spermache. Mali yung nakalagay dyan sa my slide, spermache. So, spermache, ito yung unang ejaculation ng mga lalaki. Okay, so, nangyayari to around age 13 years old and frequently via nocturnal emission. So, nocturnal emission, ito yung wet dreams. Minsan, may mga lalaki na hindi nila namamalayan kasi nga tulog sila. Nocturnal tulog during night. So, involuntary. O, hindi nila, ibig sabihin, hindi nila ginusto, hindi nila ginawa. O, involuntary siya na process and it is a normal part of development. Kaya nga minsan sabi ko, 'di ba, hindi sila aware na nag-wet dreams sila, may lumabas. 'Yon. Sa girls naman, menarche. So sa menarche, dali double check ko lang tong spermache. Pero alam ko kasi spermache yan. Saglit. Double check lang natin. Oo. Spermache. Walang letter R. Spermache. Okay, yan. Sa girls naman, going back, menarche naman yung tawag sa unang menstruation ng mga girls. So, mas ito yung nahuhuling nangyayari during puberty sequence ng mga girls. And minsan kasi pag iniisip nila no na nag-start na to, ito na yung after na nag-peak yung growth spurt ng mga babae. Nag-develop na yung breast, nag-develop na yung skin or nagkaroon na ng acne and then lalabas si menstruation. And yung timing nito madalas between 10 to 16 years old. So, ako, I remember second year high school ako noon, mga 14. Yan, medyo late ako na late bloomer kasi ako. Okay, next. As these physical changes happen, no, yung adolescent, nade-develop na niya yung body image niya. So, hindi siya what they see in the mirror. Ito yung perception, yung thoughts, yung feelings na meron sila tungkol sa physical self nila. So, because puberty happens so fast, yung internal mirror nila, nag-i-struggle yan na mag-keep up doon sa external reality. Therefore, nagkakaroon sila ng self-consciousness. Parang sa isip nila, bata pa sila. Parang gusto pa nila makipaglaro ng bahay-bahayan, ganyan. Pero, yung katawan nila, it says na, uy, nagdadalaga ka na, stop mo na yan. Kanang buka ka, mga ganon.
Okay. Eating disorders. So, gustong-gusto nyo to, eating disorders. Okay, so, sa eating disorders class, meron tayong tatlo. Ayan. Si anorexia nervosa, bulimia, and binge eating. So, sa anorexia nervosa, ito yung kinokontrol niya, yung kain niya. Feeling niya, sobrang taba na niya, pero physically, butot, balat na lang siya. Okay, so it is characterized by self-starvation, na kung saan hindi lang kasi pagiging payat ang pinag-uusapan dito, kundi meron na siyang intense na psychological struggle na natatakot na siyang tumaba. Okay, so ang mindset niya, distorted yung perception niya, na kung saan ang isang tao, he is dangerously, halika dito, he is dangerously or she is dangerously underweight. Wait lang, dito na naman yung baby Bogart na isa. Come. Ay, sus. Nandun ka o sa video. Hello po. O, say hi. Hi. Nandun ka sa video. Hi. Wag mong pakialaman yan. Nandun ka na, kumain ka na dun. Batang kulitog. Daming ginagawa si mami. Bye-bye. Ayan, meron tayong commercial break. Asan na yun? Yan. Okay, so itong taong may anorexia nervosa, kahit na dangerously underweight na siya, sobrang payat na, butot balat na, nakikita pa nga rin nila yung sarili nila na mataba pa rin sila. Kahit na tumingin sila sa salamin. Wala, ang taba ko pa din. Kailangan ko pang magpapayat. Ganon. So, nagkakaroon sila ng extreme na calorie restriction. And nag-o-obsess sila by staying below doon sa low body weight nila. Makikita nila na, kunyari, ang timbang na lang is 30. Pag-apak nila sa timbangan, 30. Feeling nila mataba pa rin sila. So, meron na silang problema sa paano nila i-perceive yung pangangatawan nila. Distorted na. Okay, ang ginagawa nila, no, kakain sila, pero as in very, very little lang. Then, yun, isusuka din nila. Depende kung anong trip nila. Basta hindi sila kakain. Yun. Pwedeng isuka nila, pero majority hindi nila yan isusuka. Ano lang, kumbaga, sa 1 cup of rice, kakain lang nila 1/4. Minsan, as in super konti. Next, bulimia nervosa, the binge and purge. Okay? So, dito, sa mga taong may anorexia nervosa, meron sila namang normal weight, itong mga bulimia nervosa. Pero, ang gagawin nila, kakain sila ng kakain, as in madami, mukbang, gano'n, kain ng kain. And then, isusuka nila kasi meron silang panic or guilt na after nilang kumain ng sobrang dami, kailangan i-undo nila, alisin nila yung calories na nakain nila. Ang gagawin nila ay susuka nila, magtitake sila ng laxatives, magpa-fasting sila, or minsan mag-over-exercise sila. Okay? Binge eating disorder. Okay. So, binge eating disorder, somehow similar to bulimia, pero walang purging na nangyayari, walang pagsusuka. So, ang trigger nito, emotional stress, or tinatawag nilang stress eating, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang stress, tuloy-tuloy ang kain. Pero ito kasi binge eating, parang mukbang. Isipin yung mga nagmumukbang. So, ang bagsakan, maraming pagkain, kain, tuloy-tuloy. Yan. So, yun yung ginagawa nila para makapag-cope sila doon sa distress. Another is, wala silang control. So, kakain sila kahit di sila gutom, and madalas feeling nila nandidiri sila or merong nahihiya sila after nilang kumain ng sobrang dami. Pero walang purging na mangyayari. Okay? Just remember class, no, pag anorexia, gugutumin niya yung sarili niya, may restriction sa pagkain.
And ang timbang nila abnormally low, mga 20, 30 kilos, ganyan. And ayaw nila na nakikita, di naman sa ayaw, feeling nila sobrang taba nila kahit hindi. Bulimia naman, kakain ng madami and then magpo-purge or magsusuka. Ano to? Wait lang, class, wait lang. I-pause ko muna. Sige, mamaya na. Okay, binge eating naman, magbi-binge lang sila, walang purging. Madalas overweight sila, matataba. And wala silang control sa pagkain and most likely mga stress itong mga taong to. Okay? Next is substance abuse. Ayan. Okay. So, ang tawag nito, ang mga nasa adolescent stage, madalas yan, gusto nila, curious sila, they try something. Paano kaya ito? Kasi very trending siya. Ito na naman si Baby Bogart na isang makulit. Bubbles! Wow, bubbles! Come kay mami. Ayan. So, they are curious, no? So, kailangan nating ma-distinguish between trying something and yung substance abuse. So, which is yung paggamit ng harmful alcohol or drugs. So, yung mga nasa adolescence, nagkakaroon sila ng dependence once they have tried to use yung iba't ibang klase ng drugs. And sa dependence na yon, it becomes an addiction. So, ito na yung danger zone. Pwede kasing physiological yan. Kailangan nila yung drugs kasi yung katawan nila, it needs to function. Or pwede ding psychological kasi iniisip nila na yung mind nila kailangan mag-cope. So, we have here yung alcohol, marijuana, and e-cigarettes, electronic cigarettes or vaping. So, sa alcohol, ito yung isa sa pinakakilala na use and abuse ng isang substance. Kasi, alcohol is a powerful mind-altering drug. So, hindi lang nakakaapekto sa health yan, but it also changes kung papaano i-handle ng teenager yung emotions and social situations. Another is yung marijuana. Marijuana, ito yung most common na illicit or illegal or restricted na drugs. So, ang concern dyan sa subject nating developmental psychology, pwede kasi ito maging gateway sa iba pang addictions. So, once na na-try nila ang marijuana, they will try other drugs. Like for example, yung methamphetamine or yung shabu and mga ecstasy, ganyan. Ano pa ba? Basta may mga iba pang klase ng drugs. Okay? Next, we have e-cigarettes or vaping. Ito na yung pinaka-popular. Hindi na yung sa tabako, hindi na yon. Though meron naman, may mga nakikita pa ako, pero ito yung alam kong nagkiklik na ngayon. Kasi, hindi na sila dun sa traditional way na Marlboro, mga ganyan, hindi na. Na sila, kumbaga naging electronic kasi pwede nang lagyan ng flavors, may mga juice na kasi, tama ba? Hindi kasi ako naninigarilyo though may mga nakikita ako, meron sa family namin. May mga juice at saka, anong tawag nito? Hindi mabaho kasi siya, may flavor na nga siya, ganyan. Okay, next we have sa cognitive development, Piaget's formal operations. So, nangyayari dito during the adolescence, ito na yung highest level of cognitive development sa theory ni Jean Piaget. So, they are moving away doon sa concrete stage na kung saan ang mga bata, they can only think about things na nakikita nila or nahahawakan. Pero ang mga adolescent,
they move into abstract thought. So sa abstract thought class, they can now think about at what if ganito kaya? Or iniisip na nila yung justice or love na hindi na kailangan ng physical example sa harap nila. So, kaya na nilang mag-isip ng walang physical na bagay. Okay? Sa hypothetical deductive reasoning naman, yung adolescent brain, ito na yung parang bagong scientist kasi instead of guessing, nagsosolve na sila ng problema. May mga methods na sila, may scientific approach na sila. Actually, they can also develop a theory kung bakit ang isang bagay ay nangyayari. May mga kinukonsider silang iba't ibang solutions, parang trial and error, ganon. And ititest nila yon systematically. Okay. Next we have, eto na, si Kohlberg. Lawrence Kohlberg, Moral Development. Ayan. Okay, so dito kay Kohlberg's levels of moral development, meron tayong tatlo. So, per tatlong level, may tagdadalawang stage. Okay? So, pinaka iisipin natin dito, yung why. Bakit kaya merong ganito sa behavior niya kaysa sa behavior itself? Okay? So, sa level 1, pre-conventional morality, ages 4 to 10. So, iniisip niya, it's all about me and yung consequences. So, sumusunod siya sa rules and ayaw niya ng punishment. Gusto niya, meron siyang rewards. Yan. Sa stage 1, punishment and obedience, ang logic dito, kailangan kong sumunod para hindi ako mapahamak. Example, ang isang student na hindi nag-cheat sa klase or sa exam, hindi dahil mali yun, pero kasi alam nila na takot silang mahuli ng teacher at ipapadala sa CSLD. Okay? Parang i-revise natin. Hindi ako mangungopya kasi takot akong mahuli ni Ma'am Tiff at ipapadala niya ako sa CSLD. Okay, yun yung stage 1, punishment and obedience. Siyempre, ayaw ni Ma'am Tiff na magkopyahan kayo. So, susunod ka. Kaya mo ginagawa na hindi mangopya dahil ipapadala kita sa CSLT. Okay? Stage 2, instrumental purpose or yung self-interest and exchange. So, dito, nagkakaroon ng trade. Parang iniisip ng bata, what's in it for me? I'll help you kung tutulungan mo din ako. Kailangan win-win situation tayo. Ganun siya. Example, ang isang bata, pumayag siya na linisan yung kwarto niya kasi alam nila na meron silang makukuhang reward after nilang gawin yon. So, parang positive reinforcement. Parang ganon. Pero, pumayag kasi siya eh. So, parang somehow, parang positive reinforcement. Level 2, conventional morality from 10 years old to adulthood. After age 10, so mga 11, ganyan. So, it is about yung rules and kung ano ang iniisip ng tao sa akin. Iniisip niya yung authority, iniisip niya yung social order. So, sa under level 2, we have stage 3, maintaining relations or social approval. Iniisip niya na, I want people, gusto ko magustuhan ako ng mga tao, and isipin nila na good boy ako or good girl. So, example nito, ang isang teenager, hindi yan siya iinom, hindi siya makikiparty kasi ayaw ng parents niya. Ayaw niya na ma-disappoint yung parents niya sa kanya. So, mas binavalue niya yung relationship kaysa doon sa action. Stage 4 naman, social concern. This is law and order. Iniisip niya, rules are rules. Kung merong man magbo-broke doon sa rule na yon,
mabubuwag ang society, magkakagulo ang society. Example, ang isang driver nag-stop siya sa red light ng 3:00 ng madaling araw, so completely walang tao doon. Nag-stop siya sa red light kasi alam niya yun yung batas. And alam niya na ang batas ay dapat na sinusunod para ma-maintain yung order. Gusto niyo ng halo-halo? Papainggitin ko kayo. Charing. Wait lang. Okay, next. Yan, nagugutom na kasi ako. Yan. Level 3, post-conventional morality. So, from adolescence to adulthood na talaga to. It is about yung universal principles and justice. So, more on the super-ego, moral na siya. So, gusto nila merong fairness, may human rights, may justice. Yan. Stage 5, under level 3, ang iniisip nila, laws are social agreements. Pero kailangan baguhin nila yon if they don't serve the greatest good. Okay? Example, ang isang tao pwede siyang makipag-argue sa isang life-saving medicine na masyadong mahal, and yung batas ay pinoprotektahan niya yung gamot na yon. Kasi ano ba yun, nasasamid ako. Ayun. So, example dun sa stage 5, kunyari ako, gusto kong ipaglaban na yung isang gamot na masyadong mahal ay dapat gawing mura kasi right ng isang tao na mabuhay. Mas importante ang buhay kaysa sa profit. Ngayon, merong batas kasi minsan na nagpo-protect doon sa patent ng isang gamot. So ako, ipaglalaban ko na hindi na kailangan protektahan yan kasi yung gamot, napaka-importante niya para ma-survive yung isang tao. Okay? So, mas ipaglalaban ko yung human right to life kaysa yung right to profit. Example niyan, yung mga COVID-19 na mga gamot. O, diba? Mahal siya, pero kailangan siyang ipaglaban na gawing mura para ma-save yung maraming tao sa COVID-19 na virus. Okay? Next, universal ethical principles. So, ang sinasabi lang dito ay, I follow my internal moral compass. Kahit na it will break the law or magiging against ako sa lahat ng tao. Okay? So, si Martin Luther King Jr., kung kilala niyo siya, marami silang break na mga laws. Kasi, yung mga laws na yon, merong higher universal principle or human equality. So, ngayon, willing silang i-accept yung mga legal consequences para lang ma-uphold yung higher moral truth nila. Okay? Parang kunwari, pagdating sa human rights, ganyan. May mga bagay na nalalabag tayo, lalo na kung natatamaan ang sarili nating prinsipyo, pero willing tayo na ipaglaban yung prinsipyo na yon alang-alang sa society. So, even if it breaks the law, wala akong pakialam, basta ipaglalaban ko to. Okay, ganun yung universal ethical principles. Okay, so, marirelate natin tong moral development sa isang story, yung Heinz Dilemma. Okay, sulat ko lang para ma-familiar kayo. You can search about Heinz Dilemma. Ay, hindi pala pwedeng magsulat dito. Hindi pwedeng mag-annotate. Okay, basta spelling niya is Heinz Dilemma. Or isend ko na lang sa GC natin yung link ng Heinz Dilemma para ma-familiar kayo. Tungkol yun sa lalaking asawa, tas yung babaeng asawa naman may sakit. Ngayon si asawa, kailangan niyang bumili ng gamot.
O, tas yun, may nagbebenta ng gamot, masyadong mahal. O, yun, ibigyan ko na kayo ng pahapyaw. O, tapos yun, pinaglaban niya, ganyan, ganyan, ganyan. Yun, marirelate yan dito sa moral development. Isisend ko na lang. Okay? So, next is influences on school achievement. Ayan. Okay. Bakit nga ba yung mga ibang estudyante, mas nagtatribe sila habang yung iba nag-i-struggle? Kasi may mga iba't ibang factors yan. Okay, una, sa bahay, family and home. So, kailangan ang parents meron silang involvement when it comes to education. Hindi mo lang siya papabayaan na mag-aral dyan. Though ako kasi inahayaan ko yung anak ko na matuto siya in his own way. Kaya lang minsan, pag masyado ka namang maluwag, di na yan siya magre-review. So, kailangan, as a parent, i-guide mo siya. No, ba't di ka na naman gumagawa ng assignment mo? Bakit ganito yung grade mo? Ganyan. Kasi gusto ko, as a parent, gusto ko maging independent yung anak ko. Yung hindi laging tanong ng tanong na, Mami, ganito, Mami, ganyan, ganon. Kasi syempre mag-high school na siya. Yan. Next is school. So, ang mga teachers kailangan, tawag ito, meron silang fair treatment. Hindi ako naniniwala na mas kailangan pagtuunan ng pansin ang mga girls na student. Dahil ba kasi babae sila? No. Pare-parehas lahat. Regardless mapababae or lalaki, kailangan pantay-pantay ang treatment sa mga estudyante. Walang favoritism. Ako sa inyo, wala akong favoritism Kaya lang ko tinatawag yung mga black representative kasi sila yung black representative ninyo. Okay, so dapat sa classroom meron tayong gender differences. Okay, alam natin as a teacher kung ano-ano yung mga characters ng mga kanya-kanya nating mga estudyante. Another is yung peer and social. So, sa mga kaibigan na ito, kailangan mag-guide sila when it comes to peer influence. Meron kasing mga kaibigan na BI, bad influence. Sasabihin na, uy, wag ka nang pumasok sa school. O, hindi pumasok sa school, bumagsak. Tapos iiyak pag bumagsak. Okay? Another is yung mga kapitbahay. Yan, yung socio-economic status. So, sa socio-economic status, nakaka-apekto siya sa achievement ng bata sa school or academic performance because, una, pwedeng wala siyang baon, wala siyang, wala siyang makain, or wala siyang access to healthcare, madalas siyang magkasakit, ganyan. Sa neighborhood naman, neighborhood quality, syempre, the more na toxic ang environment mo sa neighborhood, nakaka-apekto siya. Example, nakatira sa maingay na lugar. Makaka-apekto yun sa achievement niya sa school kasi hindi siya makakapag-aral ng mabuti. Okay? Student factors naman, yung ating tinatawag na self-efficacy. Kailangan na mo-motivate ang mga bata. Hindi lang na mo-motivate, kundi dapat mataas ang self-efficacy nila or yung ability nila na gumawa ng isang bagay for them to succeed. So, itong belief na ito, mas best predictor ito ng grades nila kaysa sa IQ. Sa culture and societal naman, we are aware na ang roles ng babae at lalaki ay magkakaiba. Pero it can inspire or it can motivate yung isang student depende doon sa course or career choices nila with guidance of course. And merong mga studies about
cross-cultural researches na nagkakaroon tayo ng differences sa mathematics. Minsan kasi mas magaling ang mga lalaki talaga pagdating sa math. And it depends by nation, sabi niya, no? Vary by nation, depende sa bansa. 'Di ba, ang magagaling sa math, ang alam ko, Indians, yan, Chinese, magaling sila sa math. So, it depends. Oh, based ito sa cross-cultural studies, hindi ko sinabing hindi magagaling ang mga babae. Oh, mas magaling lang ang mga lalaki sa math. Okay, pro-social behavior in adolescence. Asan yung pro-social behavior? Ayan. So, ito yung helper instinct. So, pro-social behavior, it is an action intended na tulungan ang ibang tao by sharing, by volunteering, or by showing comfort. So, meron tayong tinatawag na spillover effect. So, ang mga teenager, hindi lang sila good on their own, pero it's a matter of parenting. Kung ang parents nila ay merong warm and they model this behavior, ang mga bata, susundan din nila. Okay? Spillover effect. From parents, ini-spill sa anak. Kung matulungin yung parents, may care, may concern, no? Very comforting ang parents, ma-adapt ito ng anak nila. Okay, next, we have Gilligan's Ethics of Care. Actually, hindi dapat ito yung last Susunod to dapat doon sa mauuna siya kay, pero sige, yaan nyo na. Nasaan na si Gilligan? Ayan. So, theory ito ni Carol Gilligan na kung saan nag-provide siya ng famous correction doon kay Kohlberg. So, sinabi niya na yung stages ni Kohlberg, bias siya sa male perspective. Kasi si Kohlberg, no, nag-focus siya sa fairness, sa rights, at sa abstract rules. Pero si Gilligan, sa care perspective siya nag-focus na kung saan mas maraming tao daw, especially mga babae, na nagbabase sa morality, sa relationship, and responsibility to others. Si Kohlberg naman ay justice, fairness, rights, and abstract rules. Si Gilligan naman more on the relationships and responsibility sa ibang tao. So she proposed, ito nga sabi dito sa slide nyo, nag-propose siya ng alternative framework about care, relationship, and interdependence. Okay, so that ends our discussion about physical and cognitive development in adolescence. Okay, so ito na yung last na recorded discussion natin. Yung cognitive development about adolescence, i-discuss na natin siya ng face-to-face. Okay, so thank you so much, class. I'll see you tomorrow. Goodbye. Merienda na kayo.